Eto sa pagpapatuloy na itong kung sino ang kumukumpas dito sa drama o dito sa moro-morong pagkakahuli dito kay Franco Mabanta. At eto po ay matagal ko nang sinasabi sa vlog ko, sa matagal nang sumusubaybay sa akin. Alam nyo to, itong mga sinasabi kong to, na paano nyo malalaman kung ano mangyayari? Paano nyo malalaman kung ano ang totoo? Paano nyo malalaman kung sinong nasa likod? Malalaman nyo yan, balik rin po ninyo lahat ng sinasabi ni Bongbong Marcos. Kadalasan, kung ano yung sinabi ni Bongbong Marcos, yun ang hindi totoo. At yung kabaligtaran nyo ng totoo. At eto naman, pinost din ito ni Doc Lorraine, which I agree kasi parehas na parehas to dun sa sinasabi ko. Sabi niya, how to know the truth? Listen to Matibag. Ngayon naman, nadagdagan lang. Matibag na. Kasali na si Matibag. Dati kasi sinasabi ko, wala pa si Matibag. And listen to Claire. Dati wala pa rin si Claire, sinasabi ko na yan. Ngayon lang nadagdagan. Kaya nga, itong si Claire, si Auntie Claire, meron ng kapartner. Itong si Matibag, nagiging Uncle Matibag na rin. Di ba? Wag po kayong magagalit, sir, ha? Pero kasi lumalabas po kayo parang attack dog. Di ba? Katulad ni Claire, dapat sasabihin niya lang yung dapat niyang sabihin. Hindi yung aatakihin mo parati ang Duterte. Ito naman kay Atty. Matibag, wala na bang nagagawa yung kabilang kampo? Puro na lang Duterte. Samantalang, yung may sinasabing 18 Marines, ayaw nyo ipursu. Yung itinuturo ng 18 Marines. Nagtuturo na rin si Chavit. Ayaw nyong ipursu. Nagtuturo na rin si Gutesa. Ayaw nyong ipursu. Sinong pinursu nyo? Si Jason Sa. Sinong pinursu nyo? Si Franco. Ulitin ko, di ko pinagtatanggol yan. Kung talagang nakikil yan si Franco Mabanta na yan, ikulong nyo yan. Kung gusto nyo, ibitay nyo pa. Kaya lang wala sa batas natin yun. I'm just exaggerating na wala akong pakit sa mga ganyang klase. Ayaw ko ng ganyang klaseng mga social media. And other members of Team Bangag, then baliktarin ninyo yun ang totoo. Kaya nga naman, kung susundan natin yung sinasabi ko before at sinasabi ni Doc Lorraine ngayon, parang ang kumukumpas ng pagkakahuli dito kay Franco Mabanta ay si Bongbong Marcos. Bakit? Ang tagal na nung reklamo na yun, bakit ngayon nagkahulihan? Lalo na kung sa dulo ng kwento na ito, lalabas malinis si Franco, pero naituro si Romualdez, tapos ikonekta ang Duterte. Guaranteed na po yan. Nagkuntsabahan ng mga animal. Kung kayo ay opisyal, huwag kayong balat sibuyas. Tanggapin ninyo yung mga sinasabi. Maituturo nyo lahat except si Bongbong Marcos and other members of Team Bangag. Tingnan ninyo, lahat sila binibuelta nila patungkol na kay PRRD. So malinis na naman si Bongbong Marcos, wala siyang maleta. Hindi ko rin pinagtatanggol si Tambaluslos dahil alam ko mastermind siya, pero mas mataas na mastermind si Bongbong Marcos. Kaya ito kwento. Gusto nyo marinig yung kwento? Ito kwento lang to, ha. Pero wag pong kakalimutan, mag-subscribe po dito sa channel na Coach Oli News. Tsaka i-like nyo tong video, Coach Oli News. Like and subscribe sa YouTube at sa Facebook. Tingnan nyo lang kung ipinapanood nyo, Coach Oli News. Okay? Diretso tayo. Posible po manglalaglag di umano si Tambaluslos. Kaya i-push natin na ilabas yung video kasi ilalaglag. And may possibility po. Pakinggan nyo po yung interview namin. Yung interview namin, sinasabi na posible na to si Tambaluslos ay bumoto ng against siya sa impeachment. Iyaan po ang inaantay. Iyaan po ang ingay sa loob. Dahil dinidikdik si Tambaluslos gaya ng ginawang pandidikdik ng dikdik din kay Saldico para mailigtas si Bongbong Marcos. It's about time. Let's keep on pressuring Tambaluslos. Sabi mo nga, how can you be the mastermind? And if you fall down, you will not fall alone. Yung bang eksaktong sinabi niya? Kung ikaw ay babagsak, hindi ka babagsak mag-isa. Ituro mo na habang may panahon. Kasi definitely, sooner or later for sure, sigurado yan. Hindi po pwedeng hindi. Ilalaglag ka ni Bongbong Marcos. Sigurado yan. Ang usapin na lang dito, kailan? Kaya ituro mo na. Naiintindihan po ninyo. Kaya ganyan daw ang umiikot sa kamera. Posibleng hindi bumoto for impeachment. Ito. Pero hindi pa yun sure. Depende po yan. Ngayong weekend, gagalaw po yung mga yan. Maggagapangan, kakausapin, mag-uusap-usap. Ilalaglag mo ba ako? Pag talagang tinuluyan mo ko, tutuluyan kita. So, pwede pang may mangyari. So, tayo sa social media, natin. Ito pang isang katunayan na kay Bongbong Marcos, posible ang kumpas ng pagkakahuli kay Franco. Tingnan po itong sagutan nila. Sabi niya, alam nyo pala ang paggawaan ng peking pera sa rekto, ba't di nyo hinuli? Nagpagawa daw sila ng peking pera, diba? Medyo huli nga yung kwento na yun. Ang sabi, nagbigay lang ng pera. Nung na-question, bakit magkaroon ng ganong kalaking pera on hand, biglang sa rekto. Ganun po daw ang konteksto niyan. Ngayon, ang tanong sa mga abogado, legal ba yun? Na magpapagawa ka ng peking pera sa rekto? Alam naman nating dyan sa rekto, maraming ang gawaan. Kasi
Dumadaanan ko yan nung pumapasok ako before sa San Bede. Talagang pati thesis ginagawa dyan. So, given na po yan. Pero lalong magkakaproblema tayo dyan. Kasi kung may capacity, may makina, merong kakayanan ang mga tao dyan sa recto na gumawa ng perang peke na parang totoo. Teka muna, parang kinonsinti mo yan. Attorney, parang kinonsinti mo yan. Diba? Ba't hindi nyo hinuli? Legal po ba ang paggawa ng peking pera? Kung illegal, NBI kayo, di dapat hinuli ninyo. Hindi naman po ako abogado. Si Attorney Guanzon nga, iniinsulto nyo, abogado, mali. Pero ang tanong, sino ba ang tama sa inyo? Dapat ba nagpapagawa ka ng perang peke sa recto? Legal po ba yan o illegal? Dapat ba hinuli mo yung gumagawa ng perang peke sa recto? Legal po ba yan o illegal? Sa nangyayaring yan, palinaw ng panilaw na ang kumpas talaga kay Bongbong Marcos. Kasi yan nga ang sinabi ni Doc Lorini. Makikita nyo lahat yan, yung kabaligtaran. At makikita nyo kung saan ang direksyon. Tatlo lang yan. Direksyon ni Claire, nitong si Matibag, tsaka yung mga trolls niya. Doon pala makikita nyo, wala pa dyan yung dalawang rebulya. Pero doon lang sa tatlong yun, alam mo na ang kumpas kay Bongbong Marcos. O punta naman tayo doon sa trolls. Tingnan nyo naman tong troll na to. Tingnan nyo ha. Question. Ito ay pinost ni Heydarian. Question. What do SMNI and PGMN have in common? Tingnan mo yung ano niya. Tingnan mo yung kanyang motibo. Doon na lang tayo sa motibo. Tanungan na lang tayo ng personal. Kasi alam mo, walang problema kung itong nag-quote ng ganito ay yung mga trolls ni Bongbong at saka ni Tambaluslos sa gigilid. Diba? Alam mo yung mga dugyot vloggers nila. Walang problema dun eh. Diba? Pero I think Heydarian should know better. Hindi naman siya yung vlogger lang. Nasa mainstream na siya eh. Tapos magdatanong ka ng ganyan. Diba? Anong purpose? Kasi ang purpose, i-connect nila ang PGMN at SMNI ay parehas. Uulitin ko, mas marami pang views si Banat Bay kesa PGMN. So wag niyong compare sa SMNI. And at the same time, ang SMNI hindi kailangan mangikil ng politiko. Igagaranti ko sa inyo. Ito sa akin lang, sa aking obserbasyon, hindi kailangan ng SMNI mangikil ng politiko. Dahil, una, baka kayo pabigyan ng pera ng SMNI. Pangalawa, si Pastor, hindi himod puwet. Kaya nga nakakulong si Pastor eh. Dahil naninindigan. Alam nyo yan. Kung 300 million lang ang usapin, hindi magpapakulong si Pastor sa usaping 300 million. So wag nyo i-compare. Alam nyo kung bakit nyo tinidikit sa SMNI? Kasi ididikit nyo kay Duterte. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, si Matibag, si Claire, and then yung mga trolls kinukonek sa Duterte. Yan lang po issue niyan. Ito po ang malaking problema ni Bongbong Marcos. Tatapatin ko na kayo. Ito ang pinakamalaking problema ni Bongbong Marcos at ni Tambaluslos dati pa. Hindi nila kayang lagyan ng SMNI. Dahil ang SMNI ayaw ng lagayan. At hindi kailangan ng SMNI ng lagay. Sa tingin nyo, kung himod puwet si Pastor nakakulong, baka ginawa pang sekretary yan ni Bongbong Marcos. Kung si Pastor ay hindi nanindigan at patuloy na nagsuporta kay Bongbong Marcos at pinagamit ang SMNI, sekretary pa yan si Pastor. Kaya alam nila hindi nila kaya matinag. And I know you know. And I know alam nyong lahat ang paninindigan ng SMNI. Kaya yung mga ganitong question, unfair po ito. Huwag nyo kaming idikit sa ganyang klase. SMNI is not PGMN. Wala kaming pakialam dyan kay Franco. Sinasabi ko sa inyo, kung nangikil talaga yan, kahit mali si Tambaluslos, I'm with you, Heydarian. Babanatan ko araw-araw yan si Franco. Itaga nyo sa bato yan. Ayaw namin ng ganyan. Hindi to pinagtatanggol. Yung klase lang, di ba? Sino ang kumukumpas? Kasi bakit idinidikit na naman kay PRRD? Kaya naman may tanong ako. Total, may tanong si Heydarian. May tanong din ako sa kanya. Tingnan nyo po, kayo na sumagot nung tanong ko sa kanya kasi hindi naman yan sasagot. Eto, pinost ko to sa Facebook. Tulungan nyo na rin ako, sagutin nyo rin. Total, nagtanong ka anong parehas eh. Diba? Ako naman magtatanong, saan parehas si Heydarian at si Palsis? Sige, ilagay nyo sa comment section. Kayo na sumagot. Hindi ko na sasagutin. Kasi given na yun eh. Public knowledge na po yan. Pero baka naman mali ako. So pakisagot nyo sa comment section. Saan nagparehas etong si Heydarian at saka si Palsis? Ako, simple lang kasi. Kaya makikita natin, habang tumatagal, lilinaw na po kung sinong nasa likod nito. Ang tanong kasi dyan yung timing.